Total mahilig din naman tayong gumala, kaya pupunta tayo sa isa sa mga dinarayong simbahan dito sa buong Pilipinas. Dito lang yan matatagpuan sa bayan ng Manawag, Province of Pangasinan. Aalamin natin kung bakit ito ang pinaka-popular na pilgrimage site dito sa ating bansa. At ano nga ba ang mga pagkakaiba nito sa mga ordinaryong simbahan? Total mahilig din naman tayong mag-ungkat ng nakaraan, kaya gagamitin na natin sa mas makabuluhan. Yung gusto ko lang namang mag-vlog, pero bakit parang nagiging historya na yata tayo? Para na ding rapper sa bilis magsalita. Basta kayo na bahalang umintindi. Sabi nga ni Aikwen, "Mami, bilan mo po ako niyan." Si Billy naman, "Oo." Abay, hindi lahat ng gusto ng bata ibibigay natin. Kaya minsan, itinadaan niya na lang sa panalangin. Sige nak, ipag-pray mo yan kay Mama Mary. Speaking of Mama, kakatapos lang kasi ng birthday ng aming ina na si Mama Margie. Kaya naman naglakbay ang aming team papunta sa Pangasinan. Pasasalamat na rin dahil nalagpasan niya ang kinaharap na pagsubok last year. Masarap din kasi sa pakiramdam yung dadayo ka sa malayo para magsimba. Tamang-tama, medyo matagal na rin yung huli kong punta doon. Grabe, sobrang init sa daan. Ayan, kung mapapansin nyo, halos hindi na kinakaya ng mga dahon ang matinding sikat ng araw. Kailangan na talaga nating magtanim ng marami pang puno. Grabe naman yung warm-up na to, pero wala pa nga daw tayo sa exhausting part. Mas titindi pa daw ang init sa buwan ng Mayo. Naku, hindi pa pala to nakatodo sa lagay na to. Kapag ganito kainit, asahan mo na mas magiging matindi ang revenge ng tag-ulan. Yan yung nakaka-alarma sa panahon ngayon. Super init kapag tag-araw. At kapag naman tag-ulan, ang lalakas ng bagyo. Yan ang epekto kapag nawawala na sa balanse ang mundo. Buti na lang meron pa rin mga taong mahilig magtanim sa mga bakanting lote at sa mga lugar na katulad nito. Kung meron lang akong sariling farm, magtatanim talaga ako ng maraming puno. Ima-manifest ko yan. Syempre kailangan mas lalo pang sipagan dahil hindi sapat ang puro wish lang. Speaking of manifestation, alam nyo ba na ang simbahan na pupuntahan natin ay bunga ng manifestation ng isang vision? Ayon nga sa lumang kwento, taong 1610, may isang lalaking magsasaka ang naglalakad pa uwi nang biglang may tumawag sa kanya. Tumingin-tingin siya sa paligid at laking pagkamangha niya nang makita niya ang aparisyon ng Birheng Maria na may hawak na sanggol sa kaliwa at rosary naman sa kanan. Ito ay nasa itaas ng puno at napapaligiran ng ulap habang ito ay nagliliwanag. Bigla namang napaluhod ang lalaki para magbigay galang sa mahal na birhen. Sa pagpapakita ng ito ay pinarating ang mahalagang mensahe kung saan niya gustong ipatayo ang kanyang simbahan. Wait lang guys, kakababa pa lang namin kaya mamaya ko na itutuloy ang kwento. Marami din palang tindahan dito sa labas ng simbahan. Ito na yung naging kabuhayan ng mga taong nakatira malapit dito. Maraming bilihan ng pasalubong at syempre hindi mawawala ang mga religious items. Medyo mahaba na rin pala yung nilakad ng mga batang mababait. Wow, sakto pa lang natapat sa fiesta yung punta namin. Iba-iba ang dahilan at kahilingan ng mga pumupuntang mga devotees. Yung iba ay kagalingan ng mga may sakit. Basbas para sa mga maglalakbay. Meron ding para makapasa sa board exam o magkaroon ng trabaho. Ano man ang dahilan ng ating pagpunta, naway maiparating ng mahal na ina ang ating mga kahilingan. Isa ako sa magpapatunay na nakatotoo yung wish ko nung una kong punta dito. Hiniling ko ng time na yun na makapasa sa board exam kahit hindi ako nag-review. Feeling ko nun imposible pero pinagdasal ko pa rin. Yan ang tinatawag na faith, na kahit wala kang nakikitang sign ay nagtitiwala ka pa rin sa Diyos. At kung insights ko naman ang tatanungin nyo, naniniwala ako na si Mama Mary ay nililid tayo para sumampalataya sa kanyang anak na si Jesus. At si Jesus naman ang tagapamagitan ng mga tao patungo sa Diyos Ama na may gawa ng buong universe. Ano man ang mga kahilingang natutupad, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos Ama. Kung nakakausap lang talaga natin si Mama Mary, sasabihin niya na huwag kayo sa aking sumamba. Ako ay isa lamang resource at si God ang pinaka-source. Siya yung God the Father in Heaven na pinakamakapangyarihan sa lahat. Mahalaga na huwag tayong maligaw sa ating pananampalataya. Next, ikikwento ko naman sa inyo kung bakit naging milagroso ang imahe ng mahal na Birhen ng Manawag na mahigit 400 taon ng tanda. Ito ay dinala sa Pilipinas mula Espanya noong early 17th century ng Dominikanong pari na si Padre Juan de San Jacinto. Ipinadaan naman ito sa Acapulco, Mexico papunta ng Maynila sa pamamagitan ng kalakalang galyon. At mula naman nang makarating sa Manawag ang imahe, doon na ito nagsimulang magpakita ng maraming himala. Taong 1627, isang patay na bata ang daladala ng mag-asawa sa loob ng simbahan para humingi ng milagro sa mahal na Birhen. Himala naman itong nabuhay nung inilagay sa paanan ng imahe. Easter Sunday naman ng taong 1697, isang sunog ang sumiklab sa bayan na nagtangkang lamunin ng apoy pati na ang simbahan. Kinuha ng isang pare ang imahe sa kanyang luklukan para ilabas. Agad naman siyang nagdasal at sinabing kung hindi niya ililigtas ang simbahan, dalawa silang magpapatilapon sa apoy. At mula nun unti-unti namang namatay ang sunog. Taong 1698 naman ang salakayin ng milyon-milyong mapaminsalang locust ang mga palayan sa hilagang rehiyon. Halos nagdilim na ang kalangitan sa sobrang dami nito. Humingi naman ulit sila ng tulong sa mahal na ina na kung tawagin nila ay si Apo Bakit. Dinala nila ito sa palayan at nung ibinaba
ginagawa nila sa lupa. Bigla namang nagbago ang behavior ng mga locust dahilan para atakihin nila ang isa't isa. Hanggang sa maubos at wala nang natirang buhay. At mula nun marami pang ang milagro ang naitala na hindi ko na maiisa-isa sa dami. Kumalat sa iba't ibang bayan ang kwento ng mga milagro dahilan para magkaroon nito ng maraming deboto. October 11, 2014 naman, idineklara ang Our Lady of the Rosary of Manaoag bilang minor basilica. Ang batayan nito ay ang pagkakaroon ng mayamang kasaysayan na pinagtibay palalo ng mga milagrong naranasan mismo ng mga deboto. Ang pagsimba dito ay katumbas na rin ng pagsimba sa St. Peter's Basilica ng Vatican, kung saan makakamit ng plenary indulgence o kapatawaran sa lahat ng nagawang kasalanan. Ito rin ay tinatawag na Catholic Mecca of Luzon. Iba-iba man tayo ng paniniwala, relihiyon at mediator, mag-e-end pa rin tayo sa pinakamataas na katotohanan na isa lang ang may gawa ng langit at lupa. Yun lang ulit ang gusto kong i-share. Bye-bye!